Tulad nung dati talaga na ang dami nagrereklamo sa amin. Eh anong gagawin namin dun sa binhi? Eh nakapagtanim na kami. Mas lalo sa abono, sabing nakapag-abono na kami. Dati kasi ang dating sa amin ng abono, pag-harvestin na yung mga palay. Ganun dati. So, Dati. mas gusto niyo yung nangyayari ngayon, sir? Siyempre, pagkatanim namin, sumusunod na yung abono agad eh. Mas Hindi okay ka na ngayon. mag-aabono ng harvest. Kasi yun nga, kaya ang nangyayari sa amin, yung mga nakukuha namin, parang di nakabili na abono. Yung abonong bibigay sa amin na i-stock yun. Next ano Planting yun? season na lang yun. Next planting season ang nangyayari. Pero ngayon, actual na nagagamit talaga namin yung binibigay ng gobyerno. Pero sa ngayon, sir, how about doon sa preparation dahil nga init na apektado ba yung El Nino, sir? o like El Nino? Ay sa mga ibang part siguro, parang sa amin, 'di ba, sabi niya El Nino. Sa akin kasi na mismong may-ari ng lupa. Kasi medyo may Ano epekto sa inyo, sir? Experience ko. madalas ang patubig, pero okay lang din naman kasi kung hindi mo rin naman papatubigan yan, wala ka rin naman maaani. So, mas ngayon, dahil El Nino, yung talagang kailangan mo is madalas yung Patubig. Pero may patubig naman po kayo. Yun yung pinagkagastusan ko ngayon na umabot ako ng kulang 100,000 dun sa part ng mga sinasaka ko kasi nagpalagay ako ng mga deep well na tubo. Nagpalagay ako isa-isa dun sa mga tinataniman ko kaya mga water pump din. yung mga water pump na binigay, yun ang nagagamit namin. So binigay din Meron. Sa mga membro namin, nasa kalahati na yung mga nabigyan ng mga water pump. Kasi nasa 70 kami dyan sa Duyong 70 sa Duyong. na nakarehistro sa agriculture. Yung kalahati nun, Mga 70, 30. mga ganyan, meron na. Libre yun, sir? Meron may mga libre. Pag galing LGU, may mga subsidy na binabayaran pa kami. Subsidy. Pero hindi totally yung parang yung price ng makina is 13,000. Ang bibigay lang namin doon, mga 4,500 lang. 4,000. So may parang may bawas. Ang laking tulong na nun. Ngayon, yung mga sumunod na nakuha namin last year lang na mga makina, galing mismo sa mga prek. Yun yung libre. Ang pinagkagastosan lang namin doon, yung sabi mo yung pamasahe, magpapirma, ganyan. Pero okay lang yan. Almost din yun eh. Mabot din ng 1 taon yung requisition na yun, pero andyan na. Ngayon, ang ginagawa namin sa mga farmers namin, sakali, may mga farmers kasi kaming wala pang mga makina. Hindi pa nakabili o walang pambili talaga. Ngayon, ang ginagawa namin, open yung makina doon. Basta, lalabas yan silang hihiram. Ngayon, ang usapan naman kasi namin doon, dapat alagaan niya, i-maintain, magbibigay sila lang ng pang-maintenance dyan sa makina. And then, kung sakaling nasira, yun ang pangpapaayos. Ganun ang nagiging namin, tsaka ingatan. Pero yung mga ibang farmers din naman natin kasi, hindi maiwasan, burara. Yung walang ingat. Yun yung side na nakakalungkot. Pero mas maraming sir? Mas marami yung maingat, maalaga. May mga time lang talagang hindi maalaga sa makina. Kaya bilang ako na nag-handle doon sa lahat ng makinang nanggagaling sa DA. Siyempre, yung sakit sa ulo. Kasi parang nung last time ginawa sa akin, sila ang gumamit ng hand tractor. May mga nasirang parts ng hand tractor. Ngayon, siyempre, sa akin din kasi kahit nasabihin may usapan kami ng parang maintenance, doon sa kanya kasi yung imbis na ikurudo niya yun para doon sa ginagawa niya sa bukid. Nakukonsensya din ako kasi alam ko talagang napakahirap nila. Ngayon naman, ang pinakaayaw ko lang naman kasi binalik sa akin yung makinang sira na hindi sinabi. Kaya yun yung inaano ko rin sa agriculture na paano yung mga ganong farmers natin, ma'am. Hindi naman natin maiiwasan yan. Sa akin din, ayaw ko din namang magdamot dyan. Kasi yan, dapat ginagamit talaga yan. Sabi ko, kung sakali, minsan nga nagalit ako dahil dyan kasi na-timing na yung mga maintenance, ko lang lahat ng makina, kaka-change oil ko lang. Pag nag-change oil kami mula tractor hanggang patubig, umaabot ako ng 21,000. Change oil pa lang yun. Malaki.
Narinig niyo ba yung programa ng pamahalaan, yung namimigay sila ng mga titulo para sa mga magsasaka? Na, nabalitaan niyo yung ano, mga land titles, sir. O yung land title na Di- PCB. Dito sa amin, wala pa naman akong nababalita ang ganyan. Pero sa TV, sir, sa Meron, balita, meron. nabalitaan niyo, Meron. sir, Sana nga magkaroon kami dito sa San Carlos eh. Actually kasi yun sir, yung binahagi na 57 land title. Hindi yun, yung figures na. Wala pa siyang exact figures. Oh, wala pa. Pero May maganda target yan. lang sila. Oh, may target. Maganda yan. Mas Mas lalo- yung ano nyo, reaction nyo sa ganung ginagawa ng administrasyon nyo. Kung magagawa talaga nila yan, talagang magagawa. Andyan na yan, mas maganda yan. Bakit ka mo? Parang ako sakali, wala akong lupa, di ba? Mabibigyan ako. May sasakay. May pagkukunan kami ng makakain. Number 1 yan. Kasi kung wala kang makakain, kahit na, oo nga, may trabaho ka nga, kumukulang naman. Ang laking tulong yan. Parang bibigay ka ng sakahan sa mga tao. Iingatan nila. Hindi, syempre, hindi na sila bibiling Kasi bigas. may mga iba sa makikisakan. Oh, marami. Marami. Parang sa akin, di ba, may mga sarili kaming lupa, pero may mga sinasaka din ako na hindi sa amin. Parang tenant lang talaga ako dun sa mga iba. Pero may mga kakilala ka. Kasi Marami. ka na nakikisakan. Marami. Ito yung naging problema namin ngayon. Ngayon, di ba, meron silang yung binabang yung mga magsasaka para makuha yung talagang ibibigay na binhi kasi may mga sumusobrang bigay ng binhi, yung i-GGU tag nila. Ngayon, ang naging problema namin dyan, kasi isa ako dun sa nag-obserba dun sa yung mga may-ari ng lupa kasi, hindi nila naiintindi, akala ata nila pag pinasukat ng tenant yung lupa nila, na yung lupa nila, makukuha ng tenant yung lupa nila, mali eh. Yung mga iba naman kasing may-ari, nagdadamot talaga, madamot. Sabihin ko na hindi madamot. Kapiranggot lang din yung tulong na binibigay ng mga sa agriculture. Sila lupa nila yan eh. Yung ibibigay lang sabihin mo isang sakong binhi. Ipagdadamot mo pa ba dun sa tenant para lang sabihin mo wag nilang i-declare yan na sinasaka. Talagang sila naman ang nagsasaka. Yung may-ari ng lupa, naghihintay lang ng tatanggap na yung parte niya, portenso. Ang nahihirapan yung magsasaka. Saan ka pa pupunta na wala kang ginagawa, lupa mo yan, may nakukuha kang produkto? O bakit kailangan pa natin magdamot dun sa mga tenant na magsasaka na yan lang ipapasurvey lang nila yung area na sinasaka nila para makakuha sila ng mga libreng binhi, abono. Ipagdadamot pa ba natin? Sir, ano na yan eh, personal na Oo. ugali na yan, di ba? Mali yung ganun yung sa amin nga, yung mga ibang farmers nga namin kasi medyo maluwag din yung sinasaka ko. May nagyari, ito na lang i-declare mo, patanggal mo na lang sa akin. Para, kasi alam ko din na nagsasaka talaga si kasama ko sa bukid eh. Ito na lang i-declare mo para may makuha kang binhi. Kaso yan, sir, parang personal na ugali na kasi. Oo, ugali talaga yun eh. Hindi na natin makokontrol yan. Kaya nga dapat yung sakali matulungan tayong gobyerno magpaliwanag sa mga may-ari ng lupa kasi. Pero yung sir, sana natin, no? Marami rin na yung mga tenant na yung nakikisaka, Kabigyan. Mas maganda yung sariling lupa. Mas maganda yung sarili kasing lupa kasi hindi mo iisipin yung ibibigay mo dun sa may-ari, parang renta ba nung lupa. Kasi parang sa akin may mga sinasaka kung hindi sa amin, di ba? Kasi yan, ang ginagawa kasi namin dyan, meron na kaming usapan na ibibigay dyan parang sa 1 hektarya. Meron na kaming usapan na pag malugi ka man o hindi, ang ibibigay mong kaban dun sa may-ari is 25 kaban sa 1 hektarya. Either sabihin wala kang nakuha dun sa 1 hektarya kasi binahanga. Ibibigay mo pa rin yun. Usapan kasi yun eh. Yun ang nagiging namin flow niya namin dito. Kaya nga, nung nagkaroon kami ng mga makina, na itatiming namin na hindi siya aabutin ng baha. So, laking tulong. Kasi nasubukan ko na yun eh. Parang yung 2 hektarya na pinapasaka sa akin. Ngayon, siyempre, walang traktor. Wala kaming sariling traktor. Hindi namin ni Mama, hinihintay namin yung may pumasok na mag-araro doon yung traktor. Oo. Ngayon,
Siyempre, yung tatiming sana namin, walang pumasok sa ganitong week, ganitong buwan. Eh di ang nangyari, Delay. delay. May usapan, merong kaming usapan na ibibigay ko yung ganitong kaban eh. Kaya sa akin, kahit na alanganin, pipilit ko para maibayaran ko yung usapan namin doon sa may-ari ng lupa. Eh kaya nga minsan nasubukan ko yung wala talaga akong naani. Ngayon, yung sarili naming ani, imbis nakakainin sana namin, eh siyempre mausapan. Pero yung ano din, yung may-ari ng lupa, wala ka palang nakuha. Eh bakit? Eh usapan natin yan eh. O bigyan mo lang ako ng 2 kapan. Ano yan? Abawi. May mga ganun. Maswerte na kami pag may mga ganung may-ari. O minsan, hindi, ba't ka magbibigay? Wala ka namang nakuha. May ganyan pa rin. Pero karamihan talaga, madamot na. Basta ang usapan, hindi nila alam yung side namin mga magsasaka na ang sakit sa amin na magbigay kami na wala naman kaming naani. Eh, yung mga iba nga, pakikiusapan namin, pwede bang sa next crop na lang namin ibigay. May mga talagang umaano talaga, sasabihin na, Meron din naman sir na ano. oh, talaga